Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa Siargao kasama si Isabela? Sa bawat yapak niya, may bumubulong na misteryo at hindi maipaliwanag na pangyayari ang naghihintay. Huwag palampasin ang kwento ng mga lihim na nagtatago sa ilalim ng asul na karagatan at ang mga bakas sa buhangin na magdadala sa atin sa isang nakalimutang barko. Makakaya-kaya ni Isabela na harapin ang katotohanan o tuluyan na siyang malulunod sa tawag ng kalaliman. Abangan ang bawat detalye dito lang sa Creepy Pinoy Stories. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang lumang bahay sa Maynila, marahang ibinalot ni Isabela. Nasa kalagitnaan ng 35 taong gulang ang kanyang mga gamit. Bawat isa'y sumasalamin sa mga alaalang pinagsaluhan nila ng kanyang yumaong asawa na si Gabriel. Ang mga dingding na dati puno ng halakhak at masasayang kwento, ngayon ay saksi na lang sa pag-iisa ni Isabela. Habang abala siya sa pag-aayos, isang lumang kamera ang kanyang napagtuunan ng pansin. Ito ang huling regalo sa kanya ni Gabriel. Sandali siyang napahinto, pinagmasdan ito, at tila ba'y nagbalik sa mga panahong masaya pa sila. Sa isang emosyonal na sandali, maingat niya itong inilagay sa isang kahon na may markang ibenta. Nagpaalam si Isabela sa kanyang mga kapitbahay at isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na anting-anting, sabay sabing, "Ito'y magbibigay proteksyon sa iyo sa iyong bagong simula." Tumangulang si Isabela, hindi alam kung maniniwala ba siya o hindi. Pagdating sa Siargao, agad siyang bumili ng mga pangunahing kagamitan para sa survivalist lifestyle. Isang itak, lambat at mga binhi ng halaman. Nakipagkwentuhan siya sa mga lokal habang tinuturuan siya ng ilang salitang Surigao noon. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang bagong buhay, hindi niya alam na ang anting-anting na dala-dala niya ay magsisilbing gabay sa mga hindi inaasahang pangyayari na magaganap. Sa isang maaliwalas na umaga, itinayo ni Isabela ang kanyang pansamantalang kubo mula sa mga kawayan at nipa na may tanawin ng malinaw na asul na karagatan. Ang simoy ng hangin at ang tunog ng mga alon ay musika sa kanyang mga tenga, isang perpektong simula para sa kanyang bagong yugto ng buhay. Nang magdesisyon siyang magtampisaw sa dagat, pinasok ni Isabela ang maligamgam na tubig. Pinagmamasdan niya ang mga isda at korales, isang tanawing nagpapagaan ng kanyang loob. Ngunit sa kanyang paglangoy, natagpuan niya ang sarili sa isang hindi inaasahang malalim na bahagi ng dagat. Sa ilalim ng tubig, isang kakaibang liwanag ang nagmula sa isang bitak sa sahig ng dagat. At doon mga matang nakakatakot ang tumitig sa kanya, naglalabas ng itim na usok. Bigla isang malakas na agos ang nagpaikot kay Isabela. Sa gitna ng kanyang pagkalito at takot, isang bulong ang kanyang narinig, "Bumalik ka." Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, isang katanungan ang gumulo sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng bulong na iyon? Anong misteryo ang naghihintay sa kanyang bagong tahanan? Ang mga sagot, tila nakatago sa kalaliman ng Siargao. Kinabukasan, nagising si Isabela sa tabi ng kanyang kubo. Nagtataka kung paano siya nakabalik mula sa dagat. Tila may gap sa kanyang alaala. Napansin niya ang mga kakaibang bakas sa buhangin na parang hila-hila patungo sa gubat. Ano to? Bulong niya sa sarili habang sinusundan ang mga yapak na ito. Habang naglalakad, natagpuan ni Isabela ang mistiko, isang barkong kalahating nakabaon sa buhangin na may mga lumot at korales na tila dekada na itong nasa pampang. Grabe, parang eksena sa pelikula, sambit niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng mistiko, nakakita si Isabela ng mga lumang mapa at talaarawan na may mga guhit ng nilalang na may tentakulo. Naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kilabot na dumaloy sa kanyang katawan. Anong klaseng nilalang to? Tanong niya sa sarili
habang pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng barko. Sa unang gabi niya sa loob ng barko, isang malakas na ugong mula sa dagat ang gumising kay Isabela. Dahan-dahan siyang lumabas at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang higanteng nilalang na umaahon. Ang mga tentakulo nito ay kumikislap sa dilim. Diyos ko, toto pala ang mga guhit, pabulong niyang sambit habang unti-unting lumalakas ang kanyang paghinga. Ano kaya ang mangyayari kay Isabela ngayong nakaharap niya ang nilalang mula sa kanyang mga bangungot? Nang magising si Isabela kinaumagahan, wala na ang mistiko at ang dalisdis ng dagat ay nagbago na, puno ng itim na likido at patay na isda. Anong nangyari dito? Tanong niya, habang pinipilit alalahanin ang mga pangyayari ng nakaraang gabi. Sa pagkakita sa mga bakas ng tentakulo sa buhangin, napagtanto niyang hindi naligtas ang lugar at kinailangan niyang magdesisyon agad-agad. Kailangan ko nang umalis dito, sabi niya sa sarili, habang mabilis na nag-empake ng kanyang mga gamit. Kinuha ni Isabela ang anting-anting na ibinigay ng matandang babae at nagtungo siya sa pinakamalapit na barangay upang humingi ng tulong. Habang naglalakad, nadama niya ang bigat ng kanyang mga hakbang na para bang may humihila sa kanya pabalik sa dagat. Huwag, bulong niya, pinipilit ang sarili na magpatuloy at huwag lumingon. Sa kanyang pagtakas, ano kaya ang mga panganib na naghihintay kay Isabela sa bawat liko ng kanyang landas? Sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga, habang nagpapahinga mula sa nakakapagod na pagtakas, biglang pumasok sa isip ni Isabela ang isang malinaw na bisyon. Sa harap niya, lumitaw ang nilalang, hindi na isang nakakatakot na halimaw, kundi isang higanteng kalahating tao. Ang mga mata nito'y puno ng kalungkutan na tila ba may hinahanap o mayroong pagnanais na hindi maabot. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng awa, hindi na takot ang nangibabaw. Nagising si Isabela na nakabalik na pala siya sa kanyang orihinal na kampo. Ang kanyang mga kamay ay puno ng buhangin at asin, tanda ng kanyang pakikipagsapalaran sa dagat. Ngunit, higit pa rito, mayroon siyang hindi maipaliwanag na pangangailangan na tulungan ng nilalang. Parang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa kanya na gawin ang lahat para makalaya ito. Sa kanyang pagtayo, isang malakas na tawag mula sa nilalang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tawag na ito ay tila nangangako ng pagbabago at kapangyarihan ng isang kinabukasan na hindi niya kailanman naisip na posible. Ang anting-anting sa kanyang bulsa ay biglang uminit, isang senyales na mayroong hindi pangkaraniwang nagaganap. Habang si Isabela ay naglalakad pabalik sa baybayin, ang mga alon ng dagat ay tila sumasayaw sa kanyang paligid, naghihintay at tila ba'y nag-aanyaya sa kanyang pagbabalik. Ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi niya maintindihan, ngunit may kakaibang musika sa kanyang pandinig. Sa kanyang paghakbang sa tubig, ang kanyang katawan ay tila sumanib sa dagat. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang siya ay bahagi na ng isang mas malaking misteryo. Ano nga ba ang naghihintay kay Isabela sa kalaliman ng dagat? Ang tawag ng nilalang ay nag-aalok ng isang bagong simula, ngunit sa anong halaga? Sa bawat hakbang, ang kanyang kapalaran ay tila lalong nagiging mahiwaga at mapanganib. Sa huli natutunan ni Isabela na ang bawat simula ay may kaakibat na misteryo at panganib. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka sa susunod ikaw na ang tawagin ng kalaliman. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.